Praise God. Thank you for joining us, mga kapatid. At tayo po'y nasa huling bahagi na pag-aaral natin sa mga gawa ng Banal na Espiritu. Nakakasampu na tayo. Ngayon po natin i-conclude yung mensaheng ito. Dadagdagan pa po natin yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo. Handa na po ba kayo? Handa na po ang inyong lingkod. Hallelujah. Ang Banal na Espiritu po, ika-11 sa atin mo pag-aaral, siya'y nagbibigay ng buhay. Amen. Romans 8 verse 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Bakit tayo nagkaroon ng buhay? Bakit tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Ng buhay na walang hanggan sapagkat nanahan sa atin ang Banal na Espiritu, which is the Spirit of life. Ang tawag po dito sa Kanya. No? The Spirit who raised Jesus from the dead is living in us. Hallelujah. Kaya tayo nagkaroon ng buhay because of the Spirit who is living in us. Dati tayo patay sa harap ng Diyos sapagkat wala ang Banal na Espiritu sa atin. Pero nung nanahan ang Banal na Espiritu, tayo po ay naging buhay sa harap ng Diyos. At nakakaugnay natin ng Diyos, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sapagkat tayo po ay buhay dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen po mga kapatid. The Spirit gives life. So if you don't have life, hindi hukok. It's the Spirit who gives life. No? It's the Spirit that imparts life. Nabubuhay, sumisigla tayo. Kaya nga sa Old Testament, di ba? Yung revival, ang ibig sabihin po nun, yung makapangyarihang pagkilos ng Espiritu Santo. Yung valley of dry bones sa Ezekiel 38, di ba? Nag-prophesy, pumasok yung Holy Spirit at nagkaroon po ng buhay yung mga buto na nakita po ni Propeta Ezekiel. At ito po yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay. Maging sa Iglesia ng Panginoon, maging sa yung personal na buhay, kapatid, you need the Holy Spirit. Because the Spirit revives, the Holy Spirit gives life. Ano pa? Number 12, He empowers believers to be witnesses. The Holy Spirit is the witness. Pag siya po ay nanahan sa atin, we become witnesses. Amen? Sabi po ng Panginoon, favorite verse natin sa Assemblies of God, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Power po ay yung dunamis, yung kapangyarihan ng Panginoon. No? At para saan yun? Sabi, and you will be my witnesses, ang sabi ng Panginoon. The Holy Spirit is given so that we will be witnesses of Jesus. Di ba binanggit ko nung mga nakaraang pag-aaral natin, ang gawain ng Banal na Espiritu, parangalan ng Panginoong Jesus. So ganun din po ang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay natin para tayo po ay magbigay ng karangalan sa Panginoon, sumaksi, magpatotoo tungkol kay Jesus. So kung sinasabi mo na nasa iyo ang Banal na Espiritu, hindi ka naman nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Questionable po yun mga kapatid. Malaking question mark kung nasa iyo ba talaga ang Holy Spirit, kasi ang pinananahan ng Banal na Espiritu nagpapatotoo kay Kristo, nag-evangelize, nag-share, nagpapatotoo, nagsosoul-win. Amen. So sipagan natin mga kapatid, because we have the Spirit of God. Sabi ng Panginoon, you will receive power. Hallelujah. Sabi nga ng mga kabataan, werpa. Hallelujah. Yung kailangan mo, nasa iyo na. Yung mensahe, binigay na. Yung anihin, nandyan. No? Hindi mo kailangan lumayo. The harvest is plentiful. Pero ang problema yung workers. Lagi, yun ang problema po. But if you are a believer, a follower of Christ, and you have the Spirit, kapatid, you are to be a witness. Amen. Hindi ni Jehovah, kundi ni Jesus. We are Jesus' witness. Amen? So sabi po, you will be my witnesses. Sabi po ng Panginoon, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen. Yun po yung goal natin. World to the ends of the world. Hallelujah. Then, tayo po nagiging bahagi ng katawan ng Panginoon because of the Holy Spirit. We become part of the body. We are sealed to be part of the body. Yung Holy Spirit po yung deposit natin. And we are baptized into the body of Christ. Ito po yung number
13. Sabi po na 2 Corinthians 1:21 to 22, now it is God who make both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership. Kaya tayo po ay pag-aari ng Diyos. In fact, the word church comes from the original na Kuriakos, ibig sabihin pag-aari ng Diyos. Bakit tayo naging pag-aari ng Diyos? Ito po ang dahilan. He put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Ang selyo, ang tatak po natin na tayo sa Diyos ay ang Banal na Espiritu. Tayo po yung nabaptize. Sabi po ng 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit into the body of Christ. At ito po yung church. No? We were all given the one Spirit to drink. Amen. So kung paano binaptize ka, nung ikaw po ay inilubog sa tubig ng pastor, so yung pong naglubog sa iyo ay ang Banal na Espiritu at naging bahagi ka, na incorporate ka sa church, sa iglesia ng Panginoon dahil po sa Banal na Espiritu. Amen? So that's number, ano na bang number yon? Number 13. No? And then number 14, He makes us holy. Kaya nga, pangalan niya Holy Spirit eh. Kaya ginagawa tayong holy ng Holy Spirit. Yung evil spirit, he makes us evil. But the Holy Spirit makes us holy. Di ba? Napaka-simple. Napaka-daling unawain, mga kapatid. He sanctifies. Ito po yung technical term. Amen. Yung sanctification, tayo po ay pinapaging banal, inaayos ng Holy Spirit yung ating buhay. Kaya pag sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, hindi po nagbabago, ganun pa rin, yung pa rin bisyo, at andun pa rin po yung pagiging, yung luma, di ba? Sabi po, bago na dapat. Ang pinananahan ng Banal na Espiritu ay nagbabago. Amen? Nakikiisa ka, umaayon ka doon sa pangunguna ng Espiritu. Inaalis mo, tinatalikuran na ang masasamang gawa, ang mga kasalanan sa iyong buhay at niyayakap mo yung bagong buhay kay Kristo na ipinagkakaloob ng Banal na Espiritu. So, sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi po doon, we have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit for obedience to Jesus Christ. So ito po, we are being sanctified, okay, by yung fruits ng Spirit, yung gifts ng Spirit, amen, we are being conformed, amen, to the image of Christ for the obedience, for obedience to Christ Jesus. Hindi na papasaway, amen, masunurin na, hindi ka na palalo, ikaw po ay humble na. Hindi ka na po marites. Good Samaritan ka na. Hindi ka na Good Samarites. Mabuting balita na ang pinakakalat mo, kapatid. Hindi na po yung mga masamang balita. We are instruments of God's blessing. We are holy. We become holy. And from glory to glory, tinatransform tayo. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. So yun nga, we are being changed to be like Jesus. Yun po yung pinag-usapan natin na fruits of the Holy Spirit sa Galatians chapter 5, verse 22 to 26. So doon po sa 24, sabi po, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature. Pinako na. Patay na yun. Minsan po, binubunot natin yung pako at parang zombie. Muling nabubuhay yung lumang pagkatao with its passions and desires. So, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, sabi po, hindi ka talunan eh. Hindi ka sunod-sunuran doon sa mga passions kasi pinatay na yun ng Panginoon at ikaw ay may kalayaan na. Amen. Sumunod sa Panginoon. So, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Sabi po ng Galatians 5, verse 26. Dahil ikaw ay namumuhay na sa Espiritu, lumakad ka. Mamuhay ka ayon sa Espiritu. Huwag mo nang pagbigyan yung pita ng laman. Sumunod ka sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Hindi ka po magkakamali, kapatid. At mapagtatagumpayan mo po yan. Amen. Panguli, dito po tayo magtatapos sa seryeng ito. Tayo po'y binibigyan ng kalayaan.
freedom, hallelujah, ng banal na Espiritu. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit. So ibig sabihin, Jesus is Lord, the Father is Lord, and the Spirit is also Lord. The Spirit is Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Freedom! 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Hindi, sabi nga, no, may isang kanta noon na sumikat noong dekada 80, di na ako papayag mawala pang muli. Di na ako papayag na muling mabawi ating kalayaan kay tagal nating mithi. Di natin papayag kang tayo po'y maalipin pang muli dahil tayo po'y pinalaya na ng banal na Espiritu. Manatili po tayong malaya because the Spirit is the Spirit of freedom. Freedom from sin, freedom from Satan, freedom from the clutches of the world. Amen. Freedom from demons and any oppressing spirit, any strongholds. We are more than conquerors through Him who loves us and to the Spirit of God who is moving, who is the seal and deposit of God sa atin pong buhay ngayon, mga kapatid. Let's be free. Let's live free because we are free. Amen. Tayo pinalaya na ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa sharing ito sa mga gawa ng banal na Espiritu sa atin pong buhay at sa mundong ito sa atin pong kapanahunan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Amen. Let me pray for you. Lord, patuloy na maranasan ng kapatid ko makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, and let the work of the Spirit be true and be manifest sa buhay po ng mga kapatid ko. Ito po yung aking panalangin at hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much mga kapatid. Sa pangalan po ng The Sanctuary Assembly of God, nagpapasalamat po ako for joining me sa pag-aaral natin tungkol sa banal na Espiritu. God bless. God bless you.